Sa chapter 3 ay babalik tayo sa 40 taon na ang nakalipas at makikita natin ang nalalatagan ng niyebe ang tuktok ng bundok at si Old Wild noong bata pa siya ay naabot niya ang pinakamataas na tuktok na bundok upang makipag-usap sa nakakulong na hari ng sinaunang salamangkero na maraming kaalaman sa salamangka at nagsalita ang haring salamangkero ng isang salita at tumingin sa uwak na lumilipad at tumama lang sa lupa na nawalan ng buhay at si Old Wild ay nagulat sa kung gaano kalakas ang mahika ng sinaunang salamangkero. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng haring salamangkero kay Old Wild na kontrolado ng mga salamangkero ang kapangyarihan ng mga salita at mga wika. Ang mga puting salamangkero ay sumusulat ng mga mahika at ang mga itim na salamangkero ay bumibigkas ng mga inkantasyon. Pagkatapos ay binigyan niya ng pinakamahalagang na aral si Old Wild at sinabi na kung si Old Wild ay maaaring mapagtanto at mahanap ang tunog ng kanyang kaluluwa at lumikha ng sarili niyang wika ay maaabot niya ang hindi mailarawang kapangyarihan. Ngayon ay bumalik tayo sa kasalukuyan at isang dialogo sa pagitan ng Old Wild at ang ating bida na si Mr. Lin at sinasabi ni Old Wild na gusto niyang humiram ng isang libro na makakatulong sa kanya na maunawaan ang isa pang libro na mayroon siya na talagang mahirap unawain at ito ay bahagi ng iisang wika. Ang libro ay makakatulong sa kanya ng pinakamahusay. Habang naghihintay si Old Wild, iniisip niya ang pagiging mabait sa kanya ni Mr. Lin at laging nandyan para tulungan siya kapag kailangan niya. Kahit na natalo si Old Wild matapos makipaglaban sa isang lalaking tinatawag na Joseph na isang banal na kabalyero ay nandyan si Mr. Lin para kay Old Wild na tumulong sa paggabay sa kanya sa tamang landas. Naisip din ni Old Wild na si Mr. Lin ay isang natutunang ermitanyo na lampas sa hindi mailalarawan na kapangyarihan dahil sa kaya niya madaling itago ang kanyang kapangyarihan mula kay Old Wild at naisip niya na pagkatapos ng 2 taon ng pag-aaral ng misteryosong librong iyon na napakahirap intindihin ni Old Wild ay sa wakas ay mauunawaan na niya ang mga bahagi nito at ang lahat ay dahil kay Mr. Lin at nagpasalamat kay Mr. Lin na naisip ni Old Wild nang bilang isang omniscient at matalinong scholar at gustong ipakita ni Old Wild ang kanyang pasasalamat kay Mr. Lin sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay bumalik si Mr. Lin na may dalang isa pang libro na nagsasabing ito ay isang matapang na pahayag na iniisip na ang aklat na ito ay makakatulong kay Old Wild. Ngunit sinabi ni Mr. Lin na itinuturing niya ang kanyang sarili na lubos na kumpiyansa sa larangang ito kung kaya't siya ay nagbigay ng vibes kay Old Wild na siya ay isang makapangyarihan na scholar matapos makita kung anong uri ng libro at si Old Wild na ito ay ganap na kinabahan at lubos na nabigla nagtanong kay Mr. Lin kung siya ba talaga ang sumulat ng librong ito na kinumpirma ni Lin nang may kumpiyansa at si Old Wild ay nabigla pa rin siya at naalala niya ang 3 pangunahing relihiyon na kilala niya. Ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa relihiyon ng kulto ng mga ghouls bago naramdaman ni Old Wild ang isang masamang aura na nagmumula sa libro kaya naisip niya sa kanyang sarili na kailangang maging masama ni Mr. Lin kung isusulat niya ang librong ito. Pagkatapos ay nagtaka siya kung sinisikap ba ni Mr. Lin na magsimula ng kanyang sariling relihiyon. Si Old Wild ay nagtanong kay Mr. Lin kung ang aklat na ito ay kanyang larangan ng pag-aaral tungkol sa mga ritual na kinumpirma ni Mr. Lin at sinabi na dati niyang pinag-aaralan ito ng matagal na ang nakalipas at iyon ay isang librong nagbabago ng tadhana para sa kanya at ipinahihiwatig ni Mr. Lin na salamat sa pag-aaral sa larangang ito ay maaari siyang umalis sa mundo at magtrabaho sa isang underground na mundo bilang isang librarian na may pag-aari ng lahat ng mga libro ngunit hindi alam ni Old Wild ito. Kaya naman ang kanyang hinala tungkol kay Mr. Lin ay tila nakumpirma na. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Lin kay Old Wild na hindi niya na i-publish ang libro at ito lamang ang kopya ng libro at pagkatapos ay iniisip niya sa kanyang sarili na kung nanatili siya sa lupa at na-i-publish ito ay maaari niyang makuha ang pamagat ng isang associate professor sa lupa. Pagkatapos ay tumingin ulit si Mr. Lin kay Old Wild at sinabing dahil magkakilala sila ay ipapahiram niya ang kanyang librong kahit na ito lang ang nag-iisang kopya sa mundo. Ngunit kung nais ni Old Wild ay maaari siyang kumuha ng isa pang libro sa halip ay iniisip ni Old Wild na kailangan niya kunin ang librong na ito dahil ito ay nag-iisang kopya at isinulat ito ni Master Lin. Ngunit si Old Wild ay nagtataka kung ano ang gusto ng makapangyarihang master na si Lin mula sa kanya. Kaya sinabi ni Old Wild na karangalan niyang kunin ang libro na
sinabi niya na medyo hindi siya mapalagay. Makatanggap ng ganoong kahalagang libro mula kay Mr. Lin na iniisip sa kanyang sarili na baka gusto ni Mr. Lin na gamitin si Old Wild bilang kanyang test subject. Naisip ni Mr. Lin na kailangan niyang gamitin ang higit pa sa kanyang business book, Selling Techniques, pagkatapos ay tapikin si Old Wild sa balikat at sinabing huwag mag-alala. Old Wild, I'm sure na dadagdagan mo lang ang halaga ng libro ko kapag may nakakita sa gawa ko. Tungkol naman sa librong ito, hindi na ito mahalaga sa akin ngayon. Mayroon na akong buong kagubatan. Muli ipinahihiwatig ni Lin na hindi niya kailangan ang librong iyon dahil ginamit lang niya ito para makarating sa posisyon niya ngayon kung saan may gubat siya ng mga libro. Ibig sabihin, lahat ng libro sa mundo ay nasa kanya na. Pagkatapos ay sinabi ni Lin, taglay niya pa rin ang lahat ng kaalaman mula sa libro at maaari niyang muling i-print ito anumang oras kaya hindi problema kung ito ay hihiramin ni Old Wild at muli niyang iniisip sa kanyang sarili na si Old Wild ay dapat humiram ng libro dahil siya ay isang nag-iisang scholar at kung inilathala niya ang aklat ay makakatanggap siya ng kayamanan at katanyagan na magpapagaling ng kanyang kaluluwa at kung humiram ang mga customer niya ng kanyang libro ay hindi niya ito tatangihan kasi ito ay nagpapagaling sa kanilang kaluluwa at palaging si Mr. Lin ay yun ang pangunahing prioridad niya at si Old Wild ay muling naiwan sa lubos na pagkamangha at pagkabigla at naisip niya sa kanyang sarili na si Lin ay marahil siya ay nagtuturo sa kanya na ang katanyagan at kayamanan ay walang silbi. Ngunit sinabi ni Mr. Lin na huwag mag-atubiling irekomenda sa iba ang libro at si Old Wild ay sumang-ayon at iniisip sa kanyang sarili na marahil ito ang presyo na kailangan niyang bayaran upang maipalaganap ang kaalaman tungkol sa libro upang maipamahagi ang libro habang iniingatan. Si Lin may akda ng libro ay isang sikreto at iyon mismo ang plano ni Mr. Lin na pagalingin si Old Wild at kanyang kaluluwa para mailathala niya ito at maging sikat at yumaman para dito. Si Old Wild nagpasalamat kay Mr. Lin para sa kanyang patnubay. Na paggabay sa kanya sa paglipas ng mga taon ay nagsimulang siya kumuha ng isang bagay na nagsasabi na ito ang tanda ng kanyang pasasalamat na isang gargoyle ang natanggap ni Old Wild mula sa kanyang guro. Pagkatapos makapagtapos ng pag-aaral ng Magic Resistance na iniisip ni Mr. Lin sa isip ni Old Wild na ang tanda ng pasasalamat na ito ay talagang mahalaga at kailangan ng maraming craftsmanship para magawa ito dahil parang buhay na buhay ang gargoyle na binigay ni Old Wild. At si Old Wild ay nag-iisip sa kanyang sarili na ang isang libro mula kay Mr. Lin ay makakabili ng libu-libong mga gargoyle na ito at hindi ito ganoon ka-espesyal. At si Old Wild ay umalis at nagpaalam na siya kay Mr. Lin na sinabi rin niya na bibigyan niya siya ng isang mas magandang regalo sa susunod na pagkikita nila dahil iyon ay karapat-dapat sa isang hindi mailarawang kapangyarihan ni Master Len. At sabi ni Mr. Len na hindi na siya makapaghintay sa muli nilang pagkikita at nung pagkaalis ng Old Wild ay iniisip ni Mr. Len kung anong klaseng regalo ang maibibigay niya sa akin, baka isang pang gargoyles. At habang nag-uunat si Mr. Lin na sinasabi na iyon lang ang gawain para sa araw na ito at meron siyang napansin na ang isang itim na goo or slime na tumataas sa kanyang mesa. Ang goo or slime ay may sinusulat sa kanyang mesa at ang nakalagay ay long time no. At si Mr. Lin ay nagulat na sinabi niya na ikaw yan. At nung nagtatapos ang chapter 3, please subscribe to my channel and like the video. Thanks for watching.